Huwag mag-focus sa pera. Huwag mag-focus sa pera. Pera, pera, pera! Huwag mag-focus sa pera. Ikaw ba yung negosyante na laging nag-ahabol sa malaking kikitain ng iyong negosyo, pero hindi mo namamalayan na bumababa na pala yung quality ng produkto mo at napapabayaan mo na rin ang magandang serbisyo ng negosyo mo? Kung ganon, kailangan mo tapusin ang video na to para malaman mo kung ano ang pwedeng maging epekto nito sa'yo. Ako si Billy Sioson, isang entrepreneur dito sa Pilipinas. At bago po tayo magpatuloy, ay may kwento muna ako. Wala lang kwento! Noong 2005, nung ako'y nagpunta ng UAE at nakapag-apply ng trabaho, noong araw na pipirma na kami ng kontrata, sabi ko sa sarili ko dapat malaki yung i-offer sa akin ng company dahil may experience na ako dito sa Pilipinas. Meron akong 3 taon na experience sa pagbebenta ng same na produkto, kaya inaasahan ko na maganda yung mai-offer sa akin. Dahil may kasabay ako na 2 Pilipino, nung nakita ko na yung mga offer sa kanila, ako yung pinakamababa. So, ang nangyari, parang sumama yung loob ko. Kasi, same experience lang naman, same na trabaho. Sabi ko, yung 3 taong experience ko, dapat isaalang-alang na nila yon. Pero gano'n na nga, ako yung pinakamababang sweldo. So, wala na akong magagawa kundi tanggapin dahil paubos na rin yung visa ko ng mga panahon na yon. So, nung nakapagsimula na akong magtrabaho, i-disregard ko na yung sweldo at inayos ko naman yung trabaho ko doon dahil nga siyempre, naho-homesick ka tapos kung lalata-lata ka pa, baka lalo kang dapuan ng homesick. Lumipas yung 1 taon at meron kasing appraisal doon every year doon sa company na yun. So nakita ko na very good yung ibinigay sa aking performance nung supervisor kaya naman nadagdagan ako ng sweldo. Ang ginawa ko na lang ba, ganun pala, kailangan pala maganda yung magiging performance mo para tumaas yung sweldo. So okay na po yun. Doon naman sa pangalawang pagbalik ko galing dito sa Pilipinas, nag-apply ulit ako ng trabaho dahil hindi nga ako natanggap doon sa una kong company. So inaasahan ko malaki na naman yung mai-offer sa akin. Dahil unang-una, dati akong supervisor, may experience ako, may driving license ako sa Dubai or sa UAE. So sabi ko baka maganda yung i-offer sa akin. So ganoon na naman yung nangyari. May mga nakasabay akong Pilipino, ako na naman yung pinakamababang sweldo. Pero this time, hindi na siya umangat dahil wala na, hindi naging maayos yung mga client na sumunod na tinanggap nung agency namin kaya na-stagnant na ako dun sa same salary. Iniisip ko, sabi ko, bakit kaya laging ganun? Tuwing magpo-focus ako sa pera, hindi ko talaga siya nakukuha. Kaya naman magmula noon, lalo na nung nagsimula na akong mag-business, hindi na talaga ako nag-focus sa pera kasi sabi ko siguro kailangan mag-focus ako doon sa ikagaganda nung serbisyo na mai-offer ko doon sa mga taong nakapaligid sa akin. Kaya naman, ito ang mga dahilan kung bakit hindi ka dapat mag-focus sa pera. Una, nagiging gahaman tayo sa pera. Para bang pera na lang lagi ang solusyon sa mga problema na kailangan nating harapin. So, dapat pagka meron kayong trabahong gagawin or kung kayo ay magninegosyo, hindi dapat kayo mag-focus sa pera. Dapat ang bigyan nyo ng pansin is kung paano nyo mapapaganda yung serbisyo ninyo or yung produkto ninyo kung paano ninyo ma-maintain. Sumunod, nawawala yung creativity natin. Kasi nga, focus na lang lagi tayo sa pera. So kung hindi mo kagad babaliwalain yung motivation mo sa pera, pati ang creativity mo mawawala. Hindi mo mai-improve yung business mo or yung ginagawa mo. Kaya creativity muna bago mo unahin ang pag-iisip sa pera. Sumunod, nakakalungkot. Pagka kasi hindi mo nga nakukuha yung gusto mo or yung ine-expect mo, talagang malulungkot ka kasi minsan kasi or kadalasan meron na tayong mga planong bilhin, mga gustong makuha or puntahan, tapos hindi mo naman pala makukuha yung gusto mo, kaya nakakalungkot. Sumunod, kadalasan napapabayaan din natin yung kalusugan. Kagaya ko noon dahil wala akong iniisip ko wala akong ekstrang pera, pati yung
pag-gym kasi mahilig ako sa gym eh. Lagi akong laman ng gym kahit nung high school pa lang ako. So pati yung pag-exercise nakakalimutan ko na, napapabayaan ko na. Kaya nga may pagkakataon na diyan sa UAE, papayat, tataba kahit hanggang ngayon gano'n din po ang nangyayari. So hindi mo dapat mapabayaan ang sarili mo kasi yan talaga ang pinakapuhunan mo sa mundong ito. Sumunod, kadalasan pagka wala tayong pera or hindi natin nakukuha yung gusto natin, inaasa natin sa sugal. Nanggaling din po ako diyan nung ako'y nasa Dubai dahil gipit na gipit ako sa pera at hindi ko makuha yung incentives or salaryng gusto ko. Tumataya po ako diyan sa raffle kasi diyan sa UAE may mga raffle po diyan, yung sa airport at kung nasa Abu Dhabi kayo, alam na alam niyo 'to, yung big ticket. Medyo nalulung din po ako sa pagbili ng ticket na 'yan kahit medyo mahal, talagang isinisingit ko po 'yan. Pero hindi rin po tayo swinerte diyan kaya kung ganyan din po ang diskarte niyo, tigilan niyo na po kasi sayang din po. Ang pagkakatanda ko no'n ng isang ticket no'n, nasa 300 hanggang sa tumaas na ng tumaas. Sayang din po. Sumunod, yung Ito stress po yung or yung pinakamatinding burnout kalaban pagka ang motibasyon mo ay pera, tapos hindi mo makuha yung gusto mo, nakaka-burnout po yan. So, alam naman natin, pagka burnout, maraming epekto yan sa atin, sa isip, tsaka sa kalusugan. Kaya, kaya ibaling nyo na lang po sa iba ang inyong focus para naman pag na-improve nyo ang inyong negosyo o ang inyong pagtatrabaho, sigurado po akong pera ang susunod dyan. Kaya naman pinaniniwalaan ko na dapat mag-focus tayo sa pagsiservisyo sa ating komunidad dahil mas inspiring po ang nakakatulong tayo sa kapwa kaysa puro pera. Bakit ko ba ito ginagawa? Para paalalahanan ang bawat negosyante na hindi lang pera ang nakakapagbigay saya sa bawat tao. Ang kalaban kasi natin dito ay yung maging alipin tayo ng pera at makalimutan mo na makapagbigay tayo ng serbisyo sa ating komunidad. Kaya naman samahan ninyo ako na tulungan ang mga negosyanteng Pilipino para naman mabigyan natin ng magandang kinabukasan ang susunod na henerasyon. Kaya naman, mas magandang i-priority ninyo ang magandang serbisyo at ang mataas na kalidad ng inyong produkto at ang magandang relasyon sa mga taong inyong pinaglilingkuran. Dahil sigurado ako na susunod na dyan ang mas magandang kita sa iyong negosyo. At maraming salamat po sa inyo sa inyong pagsubaybay sa ating mga video at huwag niyo pong kalilimutan na mag-like and share para naman po mas marami pang makapanood ng mga video natin. Ano man ang inyong ginagawa, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Panginoon at hindi sa tao. At muli, ako si Billy, kasama ninyo sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.